Ayan, so mapagpalang araw po sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat sa atin. Ayan. So tayo na po ay dadako sa ating pag-aaral. Kamusta po kayo? At ang ating pong pag-aaral ngayon ay, ayan, makikita niyo po sa ating screen, dyan sa aking likuran, entitled Training for Service. Ayan, sa chapter 54 na po tayo ng Messages to Young People. Sabi dito, in seeking God's will. So, as a young people, if you want to train for service, kailangan ikaw mismo sa sarili mo ay hanapin mo yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Sabi dito sa Acts 9 verse 6, Lord, what will thou have me to do? Or, what shall I do, mga kapatid? Ito yung katanungan natin as a human, as a young people, na nag-uumpisa ka pa lang sa gawain ng Panginoon, hindi mo alam ano yung magiging kahihinatnan mo sa gawain niya. But, this is the question. Lord, what shall I do? Or what wilt thou have me to do? This directly echoes to the call for young people to ask God how they can serve. So, we ask God, Panginoon, ano yung gagawin ko? Sa gawain mo, ako po'y mahina, hindi ko po kaya sa sarili kong kalakasan. We need to ask God, maging honest tayo sa Panginoon na hindi natin kaya. But if God will help us, gagawin niya ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Sa Romans 12:1 and 2, be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So this is the isang point, mga kapatid, na kailangan tayong mabago yung pag-iisip natin, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Kailangang maging positive tayo. No? Think positive to His service. Kasi nag-training tayo for His service. So, para po maging prove what is that good and acceptable and perfect will of God, kailangan we need to transform our mind by renewing our mind. We need to have mind like Christ, mga kapatid. Sabi dito, young men and women should be urged to appreciate the heaven-sent blessings of opportunities to become well-disciplined and intelligent. So, binigyan tayo ng Panginoon ng mga pagpapala, ng mga opportunity, ng kalakasan para sa kanyang gawain. So, wag natin itong sasayangin. Ang bawat pagpapala na nanggagaling sa langit. Maging masipag tayo, well-disciplined, mga kapatid, kasi ito yung paalala niya sa atin. Ito yung gabay niya sa atin para ano yung dapat nating gagawin. Babasahin natin yung kanyang mga salita. Para ano yung katanungan natin ay maisasagot ng Panginoon. Sabi pa dyan, they should take advantage of the schools that have been established for the purpose of imparting the best of knowledge. So, habang tayo nag-aaral sa salita ng Panginoon, hindi po yan basta-bastang pag-aaral kasi binigay ng Panginoon yung pag-aaral na yan para ma-develop yung character natin, ma-develop yung isip natin, and they should take advantage of the schools that have been established for the purpose of imparting the best of knowledge. Yung knowledge na makalangit, mga kapatid. Ito yung nais ng Panginoon na ma-impart sa atin at the same time sa iba. So next, consecrate ability to God. So, ano yung abilidad mo? Ano yung ginagawa mo? Kailangan mong ipagkaloob sa Panginoon. Kailangan mong i-consecrate sa Kanya. Kailangan mong ibigay sa Panginoon lahat ng magagawa mo. Offer your whole life to God. So, ito yung number 1. Hindi kasi tatanggap ang Panginoon ng half-hearted service. So, nangangailangan siya ng buong lakas, buong pag-iisip, buong puso na paggawa. Buong buhay natin ay ialay sa Kanya. Sa Romans 12 verse 1, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, kapag tayo nilingkod sa Panginoon, huwag tayong parang double-minded yung isip natin, double-minded. Kailangang i-offer natin sa Panginoon unreservedly yung ating body and sacrifice. This is the living sacrifice. Yung nag-aaral tayong salita ng Panginoon, nagsisimba tayo sa Kanya. Pero hindi natin titingnan kung gaano tayo katapat sa Kanya. Ang titingnan natin, gaano siya katapat sa atin. Kailangang isipin natin na wala tayong magagawa. Ang Panginoon yung gumagawa para sa atin. At kailangan ano yung magagawa natin na ginagawa niya para sa atin ay gawin natin as long as magagawa natin. Because this is the reasonable service. So true consecration means giving everything, your strength, talents, and abilities to God. So sa Panginoon naman po ito galing. Bakit hindi mo sa Kanya i-offer
Hindi mo sa kanya gamitin yung mga pinagkaloob niya sa'yo. Kasi we are workmanship with Him. We are accountable. And we are co-workers of Him. Kailangan tayong mag-collaborate sa Panginoon. Ano yung business mo, ano yung ginagawa mo, ano yung magagawa mo ay gawin mo. Dahil ang tunay na consecration means giving everything to Him, mga kapatid. Next is, use your gifts for God's glory. So, ito na po yung paulit-ulit nating sinasabi na ano man yung gawin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi sa Kanya po itong pagpapala, ano? Sabi sa 1 Peter 4 verse 10 to 11, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another. So, bawat isa sa atin, mayroong mga iba't ibang talento na pinagkaloob ang Panginoon. So, kailangang magamit ito to His service. We need to be faithful for His service, mga kapatid. For our service to Him. Lahat binigay na sa atin ng Panginoon, lahat pinagkaloob niya na sa atin. So, we need to be faithful for this. So, next is, your abilities are not for yourself, but for serving others and glorifying God. So, ito yung lagi nating tatandaan. Sabi dyan, those who are truly consecrated to God will not enter the work prompted by the same motive which leads men to engage in worldly business, merely for the sake of a livelihood, but they will enter the work allowing no worldly consideration to control them, realizing that the cause of God is sacred. So kapag ikaw ay gumagawa sa gawain ng Panginoon, kailangang maging tapat tayo. At hindi lang maging tapat, kundi kailangang maging banal yung paggawa natin. Huwag nating salihan ng mga makamundong gawain yung ating paggawa para sa Panginoon. Huwag tayong gumawa na naging dalawa yung Panginoon natin. Kailangan isa lang, which is ang Panginoon na nagbigay ng lahat para sa atin. Yun po yung paglilingkuran natin. Kapag tayo ay may mga negosyo o may mga kabuhayan, kailangan i-connect natin sa Panginoon o maging co-partnership tayo sa Kanya. Kasi ma-realize natin na napakabanal yung Kanyang gawain. At papabanalin tayo ng Panginoon kapag tayo ang gumagawa dito. Next is preparation for future contingencies. So paghahanda po ito sa mga darating na mga sakuna or something problema sa buhay mo. So sinasabi diyan, wise planning and readiness. So kailangan maging planado ka, handa ka sa paggawa. Sabi sa Proverbs 21 verse 5, the thoughts of the diligent tend only to plenteousness. So, ang pag-iisip ng sipag ay puro na siya positibo, kahit maliliit na gawain na magagawa niya, ay ginawa niya para sa Panginoon. At kung masipag ka o madiskarte ka, lahat ng nasa isip mo ay magagawa mo dahil sa Panginoon, mga kapatid. Sa Luke 14, Jesus teaches to count the cost before building, plan before acting. So ito po yung lagi nating tatandaan na tinuturuan tayo ng Panginoon na magplano. Kailangan well-planned yung ating mga decisions making at mag-isip bago nating gawin yung mga bagay na ito. So store and prepare for difficult times. So sa panahon ng mahirap o kahirapan, sa Genesis 41, Joseph stored food during years of plenty to prepare for famine. So alam natin yung story ni Joseph na naghanda siya during sa years na napakadami niyang mga blessing. So, naghanda siya for the time na dumating sa kanyang buhay na napakahirap. Next is, be spiritually ready. So, as long as in our physical body and also the spiritual. Kailangan maging handa tayo. Sa Matthew 25, the wise virgin prepared oil in advance, symbol of spiritual readiness. So, dito natin makikita yung parable of the 10 virgin. Yung wise virgin, mga kapatid, naghanda talaga sila ng oil, which is sa darating na point na kung wala ka ng magagawa, wala ka ng mabibili na oil, is ready ka. This is the spiritual readiness. So sa ating practical life ngayon, sa ating practical lesson, mga kapatid, ibig sabihin nito, habang meron pang pagkakataon na pinagkaloob ng Panginoon yung kanyang banal na espiritu, kailangan ipunin natin yan. By His, consecrate Him. By His, sa pamamagitan ng pag-aalay natin sa Kanya ng lahat ng bagay, mga kapatid. So, the wise virgin prepared oil in advance. So, ganun din tayo. Maging advance din tayo. The oil represents the Holy Spirit. So, maging advance po tayong maghanda o gumawa para sa Panginoon. At sa kung darating na yung point na kukunin niya na yung banal na espiritu, at least sa tayo ay handa. Punong-puno na ng oil yung ating vessel.
Next, sa Matthew 24, therefore, be also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. So, hindi natin alam kailang darating ang Panginoon, pero alam nating malapit na siya darating. So, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kailangan tayong maging handa. Hindi lang sa ating mga physical na pangangailangan, kundi sa ating spiritual na paghahanda. Hindi po ito basta-basta kasi kailangan tayong makipagtulungan sa Panginoon. Hindi lamang tayo niya inihahanda, kundi tayo mismo sa sarili natin ay ihanda natin ang ating sarili. Next is, do not delay preparation. So, wag nating patagalin pa ang paghahanda. Next is, Ecclesiastes 11, makikita dyan na, he that observe the wind shall not. So, tandaan natin mga kapatid, kung ikaw ay nakaupo lang dyan, tapos sinasabihan ka ng Panginoon na maghanda ka na, ihanda mo itong mga bagay na ito, binigay na sa iyo yung mga bagay na ihahanda mo, pero hindi ka gumagalaw at kumikilos. Nakakalungkot isipin, hindi ka magiging handa. Kasi hindi ka naghanda. Gusto ng Panginoon na maging handa tayo spiritually at huwag tayong naghihintay lang na kung kailan tutulungan ng Panginoon. No, kailangan tulungan din natin ang ating mga sarili. Kasi kapag nakatingin lang tayo sa hangin, hindi tayo makakaani. Kaya nga sabi dyan, waiting for perfect condition leads to inaction. Start preparing now. So huwag tayong maghintay for a better perfect condition. Na tutulungan naman ako ng Panginoon sa panahon na no buy and sell, ganon. Pero hindi po yun. Hindi ka tutulungan ng Panginoon as long as hindi mo rin tinutulungan ang sarili mo maging handa for that time. Kasi ayaw ng Panginoon na maging tamad tayo. Sabi dyan, the world is to be warned and no soul should rest satisfied with superficial knowledge of truth. So mga kapatid, yung mundo natin ay binabalaan na. Tayo ginagamit ng Panginoon para magbabala sa mundo na sisirain ng Panginoon. Kaya kailangan yung mensahe ng awa ay ipagkaloob na sa kanila, ipagkaloob na sa sanlibutan. At kung ito'y maipalaganap na yung karakter ni Kristo sa buhay ng tao, darating na siya. Hindi na po magtatagal. At huwag po tayong masatisfy sa napakababaw na kaalaman ng katotohanan. So, kailangan tayong mag-expect o kailangan nating angkinin yung pinakamataas na standard ng katotohanan. Sabi dyan, you know not to what responsibility you may be called. So, hindi mo alam paano ka tinatawag ng Panginoon at anong responsibilidad ang ibibigay niya sa'yo. So, kailangan tayong maging handa for this time. Para kung ano yung gagawin ng Panginoon sa atin o ano yung ipapagawa niya sa atin, handa tayong gumawa. Handa tayong sumulong sa gawain. Kasi inihahanda niya tayo, tinitrain niya tayo for His service. Kasi you know not where you may be called upon to give your witness of truth. So, hindi natin alam paano niya tayo gagamitin. Pero alam natin kung paano niya tayo tinatawag. Tandaan natin mga kapatid, lahat tayo tinatawag. Pero kakaunti lang yung napili. Kasi kakaunti lang din yung willing na piliin. Kailangan maging handa tayo kasi para mapili tayo ng Panginoon for that time na for the last message of mercy ay pagkaloob na sa sanlibutan, kailangan maging handa tayo. Kasi we know not where we may be called upon to give our witness for truth. Next is balance by right principles. So, kailangan maging balanse tayo. Hindi tayo very fanatic, kung hindi nasusunod ng hindi nasusunod ng ating kapatid yung bagay na ito, ipanalangin natin. Sa ating ding sarili, kung hindi natin nasusunod, ipanalangin natin. Maging balanse tayo. Sabi dyan, balance through wisdom and understanding. Sa Proverbs 2, verse 6 to 9, for the Lord giveth wisdom, then shall thou understand righteousness and judgment and equity. So, ang Panginoon nagbigay sa atin ng kaalaman, nagbigay sa atin ng karunungan para lumago ito sa kaunawaan, para tayong lumago at makaalam ng katotohanan tungo sa kanyang kabanalan. Pero kung sa sarili natin, hindi natin kaya, ihingin natin sa Panginoon. And He is faithful to give our needs, knowledge, wisdom, judgment. Sa Ecclesiastes 7, he that feareth God shall come forth of them all. So, kailangan tayong matakot sa Diyos, matakot tayong gumawa ng kasalanan sa kanyang harapan, kasi God shall come forth of them all. Kasi darating ang Panginoon sa buhay natin. Darating yung point sa buhay natin din na tatawagin tayo ng Panginoon. Kailangan tayong maging handa at maging matakutin na gumawa ng kasamaan. The fear of God brings balance in life decisions. So, kapag tayo ay takot sa Diyos o takot tayong gumawa ng kasamaan, magiging balanse tayo sa ating decisions. Avoid extreme, walk in moderation. So, iwasan po natin yung very strict regarding sa pagsunod sa katotohanan. Let your moderation be known unto all
Be moderate. Baging balance tayo mga kapatid. Kasi may maraming mga tao na ating nabibigyan ng mensahe na hindi agad nakakasunod, even tayo na alam natin katotohanan sa napakamahabang panahon, pero hindi natin maigagarantiya na makakasunod agad tayo. Nasa process pa po yung pagsunod natin mga kapatid, kaya wag po tayong magmayabang. Kaya panalangin natin. Sabi sa 1 Corinthians 9, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. So ito po yung paulit-ulit sa ating discussion na maging temperate tayo in all things. So next, sabi dito, it is not true that brilliant young men always make the greatest success. So ano po, di ba pala totoo na kapag ikaw ay brilliant, matalino, masipag, ay makakatanggap ka ng napakalaking success. Kasi akala mo sa sarili mo matalino ka at sapat na yun. Pero hindi po pala. Kasi how often men of talent and education have been placed in position of trust and have proved failures. So napakadaming mga pinagkalooban ng ganitong responsibilidad. Pero syempre, hindi naman natin maiiwasan while we are living in this world, ay mararamdaman natin yung failures in life. Kaya sabi dyan, dear glitter and the appearance of gold, but when it was tried, it proved to be but tinsel and dross. So, ang isang bagay, kapag hindi mo sinubukan, ay hindi mo malalaman kung kakayanin mo ba yan. Kaya nga ninanais ng Panginoon na kailangan subukin natin, itry natin, kasi tinatry tayo ng Panginoon by the trials and persecutions. Darating ang point na kung ikaw ay naging nasanay ka na sa ganyang paghihirap sa buhay mo, tutulungan ka ng Panginoon to develop His character for you. Kasi kapag kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, pero kapag hindi mo sinubukan ang mga bagay na pinagkaloob sa ng Panginoon at hindi mo siya nuluwalhati o hindi mo nagamit yung kanyang talento binigay sa iyo, hindi mo nagamit sa kanyang gawain, nakakalungkot isipin dahil mapapansin mong hindi mo talaga kaya. As long as hindi mo sinubukan. Kaya nga sabi dyan, they made a failure of their work through unfaithfulness. Minsan hindi tayo nagiging tapat sa pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan talaga, before we act, before we try, kailangan ipanalangin natin sa Panginoon na magagawa natin ito, na pagpapalain niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pagpapala ay magagawa natin ang lahat ng bagay. So this is for our conclusion now. Sa chapter 54 ng Messages to Young People, as a human, as a young people mga kapatid, kapag tayo ay nagtitraining for service, kailangan tayo maging faithful, kahit hindi tayo perfect, ang Panginoon gagamit sa atin. Maging tapat ka lang sa maliliit na bagay. At kung handa kang ipagkaloob sa Kanya, ito po talaga yung pinaka number 1 na dapat nating malaman, yung consecration. Na yung buhay mo, ipagkaloob mo. Kasi nga, di ba, love your God with all your soul and all your strength and all your might. Kung minamahal natin siya ng buong lakas, magagampanan natin yung kanyang kalooban, magagawa natin na susundin yung kanyang kalooban with His grace, mga kapatid. Kaya, kung ano man yung failures na naramdaman mo, that's normal. Ano yung failures na nakita mong parang fail ka, as long as you are live, as long as buhay pa ka pa, itatry ng Panginoon yung ability mo para mas lumago ka sa karunungan, sa kaunawaan, yung abilidad mo mas lalago para sa gawain ng Panginoon. Kaya maraming salamat mga kapatid sa patuloy niyo pong pagsusubaybay sa ating programa at abangan niyo po ang chapter 55 sa next episode. At muli, purihin ang Panginoon and God bless ating lahat.